itong sapatos na nasa loob ng box na hawak-hawak ko ngayon ay isa sa pinakamurang sapatos ko sa rotation ko ngayon. Pero surprisingly, sa lahat ng mga sapatos ko, ito yung pinaka-komportable. So hindi na natin patatagalin pa. Ito yung Chowdan DS2. Now, kung matagal ka nang naka-follow dito sa channel ko, hindi na bago sa'yo yung brand na Chowdan kasi yung racing shoes ko na paboritong racing shoes ko is Chowdan din. Feeing PB 4.0. At ito naman yung Chowdan DS2 na so far, yun nga, pinaka-komportable sa lineup ko ngayon or sa mga sapatos ko. Now, ang presyo niya, naglalaro lang, sa nakita ko lang, around 1,005 to around 1,007 or 1,008. And I think babagay ito sa mga recovery runs ko, sa mga easy runs ko, and maybe sa mga LSD ko. So ang sapatos na to is promoted by Chowdan as max cushion. So kung mapapansin nyo, makapal yung midsole niya. Pero hindi lang midsole yung makapal niya. Ipapakita ko mamaya kung ano pa yung makapal dito sa sapatos na to. Tumitimbang to ng around 325 grams sa size 11 kasi size 11 tong sapatos na to. Now pagdating dito sa upper niya, jacquard mesh yung kanyang material. Single layer. Manipis. Tapos merong holes or merong mga butas-butas. Breathable holes. Ayan. Meron siyang mga butas-butas para hindi mainit yung ating mga paa. Now since unboxing at initial impression lang to, magbibigay ako ng iilang mga bagay-bagay na napansin ko sa sapatos na to at mga iilang specs na kailangan yung malaman. So yun nga. Breathable na jacquard mesh yung upper niya. Yung toe cap niya, merong konting structure. Ayan, hindi naman siya nagko-collapse. Tapos, sa lahat ng Chowdan shoes ko, ito lang so far yung pulido yung pagkagawa. Kahit na sabihin na natin, ito yung pinakamurang Chowdan shoes ko. Pero ito yung pinakapulido. Kasi wala akong nakikitang mga excess na dikit or pandikit. Yung mga excess na tahe, wala. Pagdating sa kanyang lace, typical lang na Chowdan lace, hindi naman special, pero manipis siya. Pero hindi ito yung tipong manipis na madaling mapunit or madaling maputol. Now, ang tang ng sapatos na to, hindi ganun kakapal. Tamang-tama lang. Tapos, yung kanyang heel counter, merong structure, matigas. Makapal din yung padding niya dito sa heel collar area niya. Yung volume ng upper niya, tamang-tama at komportable para sa semi-wide fit ko. Yung fit ng kanyang midfoot area, maganda rin. O yung sinabi ko kaninang merong makapal sa sapatos na to, aside dito sa kanyang midsole, ay itong kanyang insole, napakakapal. 7mm, pinakamakapal sa lahat ng mga sapatos ko ngayon. So, malambot din siya. Ayan. I think ito yung isa sa nagko-contribute ng kanyang comfort kasi malambot siya. Ayan. Makapal at malambot. Now, pagdating sa midsole niya, ang stock height nito sa likod or sa heel part is 36mm. Sa harapan naman, sa forefoot is around 26mm. So, 10mm ang drop niya. Pero, since yun nga, makapal yung kanyang insole na around 7mm, 36 plus 7 is 43mm. Talagang kapansin-pansin, nung unang pagsuot ko sa sapatos na to is napakalambot niya, napaka-komportabling itakbo. And so far naman, itong midsole niya, meron naman kahit papanong energy return or yung pagiging bouncy. Pero hindi nga lang comparable dun sa ibang sapatos ko, especially dun sa Chowdan na Feeing PB 4.0 na talagang pang race day shoe. Now, ang material nga pala nitong midsole niya is EVA. Tinatawag ito ni Chowdan na QSL Kuzi foam. Yun nga, malambot siya. So, EVA ang material. Now, pagdating sa outsole niya, nakalagay sa kanilang website is rubber. And so far, makapal naman at maganda yung coverage. Ayan. Isa sa kapansin-pansin dito sa outsole niya is makapal. Ayan. Makapal yan. Anyway, titingnan natin kung hindi ba itong madaling mapudpod. So, i-review ko to. Magbibigay ako ng full review after 30 to 50 kilometers na pagsuot nitong sapatos na to. So, abangan nyo yung magiging full review ko nito. Again, this is Chowdan DS2.